ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon, panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o sandayong nga atong kapadagay dayan sa atong panahon mo una-una, aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo, hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala maayong hapon ug kumusta? Ani ana sabtan ini atong tulumanon panginlabot adlaw Biyernes ika-27 nining buwan sa September. Ug unya pila na lang kaadlaw matod para ba nining bag-ong bakuha nato nga kasayuran nga murag ay magsugod na ang filing sa Certificate of Candidacy. Ikaw diha, kamong naminaw karon ning atong tulumanon, kinsa ba ninyo dihay nagtinguha pagdagan? O niya, og nagtinguha man mo pagdagan, ang sunod nga pangutana, mao, naabay pundo. Mo man pangutana, kay mudagan ka lang ha, wa kagyoy magamit nga pundo. Matod pa sa akong suod ka yung higalang kumpare matod pa na adyaw na lamang daw pag-intra. Kapoy-kapoy ka lang, usik ka lang kuno sa imong oras. Bitaw, dipindi mo sabda sa atong mga butante. Ako dili ko mukuyog na atong huna-huna sa akong kumpare, kay ako bisalig sa mga butante natong Pilipino. Nga kita kadaghanan sa atong butanteng Pilipino, maantigong mo anilisyar sa isyu. Maantigong mo timbang-timbang, kinsabay ang ayang butaran. Pero doon na gisa din, oy. Wag yun, na timbang-timbang, oy. Basta na ang sobre, may suod, wag yun ay timbang-timbang na. O na ipag-ingon nga, nakadesider na ang sobre. Nakadesider na ang tao nga midawat sa sobre. Nahala, mayong hapon, may kanin yung tanan. Mga kaigsuunan din sa dakbayan sa Ormoc, sa 4 distrito, sa 6 ka munisipyo, o gunya sa tibuok rehiyon 8, sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Ato naginang ingno ni ana, kay aron nga dili kaayo madugay. O hinaot yung kamong tanan, sa mayong panglawas. Mong greet sab ko sa akong sister dito sa Houston, Texas, si Marian. Maayo kay nakasunod ka na. Kay no nako day og wa ka makasunod sa among program kay nabalhin magud ang oras sa imong gikuyog-kuyog na imong mapaminaw sa una alas 4 man. Karon na ani gisayo-sayo ni namo tungod kay among gitubag ang hangyo sa pipila ka mga kaigsuonan nato. Kumusta ba mo diha? Kamo si Kakat, si Kiljop o si Rick, ang imong umagad. Ha? Kumusta ba mo diha? Kay kung kami mo inyong pangutan-ong diri, purya buyag, kaluoy sa Diyos marang-arang man. So, ni lagi ubo, naon sa maguding ubos tiguang, di naman mabuwag. Bitaw, kumusta mo diha, Marian, Kakat, Chris, o Kiljop? Mangumusta sab ko sa uban nga mga pag-umangkon ni Lilith diha sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Pastilan, ubay-ubay yun kay og makakay nagakreate na mga tani Marian, mas maayo na sab nga ako na sang pitod ang uban nga mga pag-umangkon ni Mrs. no, mga anak ni Anhing ni kanhi Treasurer Salud Rivera. Ang iyang mga bata nga tuwa sa si Ruben ug si May naasab sa Houston pareha ni Marian. Ug unya si Tata Rivera ug iyang misis sa Australia, si Dodong ug si Rose Rivera ug mga anak naa sa New Zealand, si Belinda ug ang iyang mga bata naasab sa New York. Ug unya ang ako sa laing mga first degree cousin, si Ili o si Dario Tariao o mga anak na naa sa Sweden. Mga
igsuon sab diha mga igagaw diha sa Purok Tanong. Sila si Minda Tariao, mga anak sila si Sitang, si Ate Alan ug ang iyang pinanggang misis ug mga bata. Kumusta mo? Kay kami kalaoy sa Dios lagi diri, maarang-arang pero wa pag yung biyai usahay sa ubo. Mubiya malalig kadiyot unya mubalik mo sa dayon. Nahala. Hitler, ang imong pangumusta usab diha. Imo na sab. Mayong hapon. Kay kita ra baroy magkuyog kaysa akong tan-aw wa gitay uban. Mas maayo. Nahala. Sige, mayong hapon Sir Chuchi, ug mayong hapon na sab labi na sa to tigpaminaw ug titan-aw ni natong live sa Facebook account. Labi na kang Sherlen Lee Chai nga sayo kay may view sa ato live kang De La Cruz Ilsagani ug ka Ma'am Sharon Ortiz. Daghan kayong salamat sa inyong kanunay pagsunod ni nga ato live stream sa Facebook. Very good. Pagkanindot paminaw nga naa di ay kainong kung kita ra siya nag way na minaw nato pura buyag naa di ay. Salamat. Salamat. O ngunya, sige tiwasan ang imo dihang pag-greet sa atong mga tigpaminaw, Hitler. Aron nga magsugod na yun ta sa atong mga kukabildo karong hapuna. Labi na kay adlawng Biyernes o unya katapusang adlaw na ni sa simana sa atong program. Lunes na sabta magkita. Muna nga ato gining klarohon pag-ayo karon nining atong hisgot-hisgot din eh. Okay, Hitler, padayon diha. Yes. Ngay sad ko mayong hapon diri sa ako mga kauban labi na sa mga nag-UGT nga gikan sa AMA or MOC sa IT department si Melbourne o si Edsel, no? Dagan kayong salamat nga mo'y pernaminti ato mga kauban diri sa Chuchi, na? Masa dugay-dugay po ni nga panahon ato pakiguban kanila kay mga graduating man ni sila sa Chuchi. So, di ay. Nag-UGT na diya. Diya sad karon nato operation manager si Ma'am Doreen. May nga po, Ma'am. Okay. Ako tupad. Okay, maayo tingaling magsugod na yun ta. Unsa bay daan mo dihang balita. Labi na gyud ang mahitungod sa weather, no? O may tingod sa panahon. Yes, kay ambot na akong nakuha kagabi nga murag ang bagyo gyud kuno ang low pressure area nahimo na gyung bagyo. Pero kalooy sa Dios mo kusog-kusog kuno ni pero mubiya sa dayon. Ambot kuana daw tiwasa daw ang report niya Hitler. Yes, sa matod pa sa nakuha nato nga weather report sa Philstar nga si Tropical Depression Julian musit nga muntin sa pay karon adlaw. So may kusog-kusog na siya sa Chuchi. A low pressure area intensified into a tropical depression early Friday morning. Matod pa sa Pag-asa. Dugang pa nakita ni sa ang center ni Julian last spotted 525 km east sa Itbayat, Batanes, where it remains stationary and current has minimum sustained winds of 55 km per hour and gusts up to 70 km per hour. Dugang pa sa matod pa sa Pag-asa, the tropical depression will continue to intensify throughout the forecast period and may reach tropical storm category. So makusog-kusog pa dyan ni siya Sir Chuchi either karong gabi or tomorrow morning. Furthermore, it may become a typhoon by Sunday. So pero mas maayo lang ng balita kay di ko no dahil magdugay mubiya dayon ni din sa ato. Sige, tibasan nag imo diha. Bagong Julian expected to bring cloudy sky with scattered rain showers and thunderstorms to Ilocos Norte, Apayao, Batanes, Cagayan de Oro, including Babuyan Islands and Isabela karong nga Friday. However,
pag-asa has not raised any tropical cyclone wind signal yet. Sa pagkakaroon, wala pa sila naghatag og signal. Over the next 5 days, Tropical Julian will forecast to take looping path over the waters east of Batanes and Cagayan. So, mararani siya mutapsing radyod kayo siya sa Chuchi, mayroong tagdili ni siya mulan full. No? Matod pa sa pag-asa, nga nag-warning sila nga expected ang bawal sa pagkakaroon, expected over Batanes, Babuyan Islands, and eastern seaboard of mainland Cagayan. Ugdogang pa, mariners of small sea vessels, including all types of motor bangkas, are advised not to venture out to sea under this condition. Matod pa sa tagapag-asa sa Chuchi. Okay. Unsa bay lain nato diha nga balita Hitler. Dati tiwas- nagsip sa Chuchi, no? tiwas sa nang imo. Nga maayo ni nga balita alang sa ato mga maestra, no? Nga matod pa, DepEd doubles teachers vacation service credit to 30 days. No? Ako sa Chuchi, nga makangko nag vacation service credits hangtod sa 30 o 30 kaadlaw ang mga teachers. Matod pa sa ato nakuha nga balita sa Chuchi sa Polestar, the Department of Education has doubled the number of leave credits. Nagikan din siya sa 15 days to 30 days as part of the new policy that aims to shield teachers take-home pay from deduction. Hitler, i-introduce lang siya daw ng imong kuwan sa microphone kay murag mapol. Mapo, sir? Sige daw. Okay, sige. Okay, testing it daw. O di na saan mabati. Department of Education O kana, sige. Okay na na, sige. doubled the number of leave credits sa mga public school teachers from 15 days to 30 days as part of the new policy that aims to shield teachers take-home pay from deduction. DepEd Order Number 13, Series 2024, signed by Education Secretary Sani Angara, niadtong September 18, grants teachers who have been teaching for at least a year or those appointed within 4 months after the start of classes to 30 days of vacation service credits annually. New hires with late appointment will get 45 days to leave credits every year, according to order. Dugang pa Sir Chuchi, vacation service credits are non-monetary benefits given to teachers for work performed beyond the regular hours or duties. Teachers use the credits to cover absences due to illness or to offset deduction in vacation pay for absences due to personal reason. Dugang pausap sa DepEd grants this credit to public teachers for work typically done during summer or Christmas break outside of regular school days. Kini nga new directive sa Chuchi may take effect within 15 days after approval. Left 15 days service credit under DepEd Order 53, Series 2003. Dugang pasab sa Chuchi, for every hour of eligible service rendered during school days, teacher will now earn 1.25 hours ang vacation service credits. Ug dugang pa service rendered during Christmas or summer breaks, weekends or holidays will entitle teachers to 1.5 hours of credits. So mas dako-dako ang credit hours nga makuha sa Chuchi kung sa Christmas or summer breaks o weekends or holidays nga kung sila mo trabaho. Dugang pa, the leave credits will also be given to teachers who take on ancillary tasks or additional teaching-related duties outside of the regular hours, such as attending training sessions on weekends or holidays, conducting remedial
or enhancement classes or election-related duties or parent-teachers conference or home visit. So, mo ni siya makuha nila sa Chuchi. Nga dugang pa, the new guidelines reflect DepEd commitment to addressing the involvement demands on teachers and ensuring they are properly compensated for additional work, particularly during periods like summer or long vacation. Matod pa sa DepEd sa Chuchi. Kada sa nindot ng imong mga kuan ba, maayon ang balita sa mga magtutudlo nato, no? Pero sa kadaghan nga mga bag-o karon nga gi-introduce, no, labi na gyud dining bag-o sab nato nga secretary sa education si Sani Angara, ang ako yung gipaabot usa sa ako giampo nga unta matuman gyud kanang ang atong mga magtutudlo, ang ilang focus sa pagtudlo na gyud, no, dili na tagaan og mga additional work nga dili na inunta makaapektar sa ilang pagtudlo sa mga bata. Akong usana sa mga primary suggestion nako ba, primary suggestion. Ug unya kanang mga kausaban sa kanang textbook ka importante magida. Yes. Kay pastilan kana lang katong nabalita nga atong nadawat nga sa kalangan sa unsingan ini kalangan pag-abot sa mga computer lalibag ka matud pa dire laptop nga og kanang hain na ni during the House budget hearing matud pa sa balita no nga atong napunit that ang mga magbabalaod diha pa kamaltikod nga ang DepEd kuno wa makadeliver og single bisag usa na lang ka laptop, single laptop, smart TV or e-learning cart that it received funding for in 2022 and 2023 based on the audit document that covered the period until December 23. While the laptop kuno has since been delivered at the time of the budget hearing, just 8% of the smart TV and e-learning carts described by DepEd as a rolling libraries with laptop funded by the 2022 budget has been delivered in school. Nabubintahan na lang. Unya gingon diri audit findings of the 2023 budget also show DepEd only spent 2.75 billion out of the 11 billion that was allocated for its computerization program in 2023. Sa ato pa, wa lang gamita na unta ang kwarta para sa computerization program. Sa lagtod, murag si Secretary Sani Angara nagkagamog yun sa mga problema nga giatubang ni ini. Pero nalipay na nanta nga anam-anam niya nga wasab niya idiretso. Gianam-anam usa niya step by step ang reform nga iyang gi-institute ug magampo ta, maninguha ta para sa dili lang sa mga magtutudlo kundi para gyud sa atong mga kabataan. Nga unya makabati na ta nga atong mga kabataan maunay inon ta di na hibintahaan sa mga pasulit nga ilang intrahan dito sa gawas sa nasod. Kay sa pagkakaron, mura magmauwaw ta. Nga, pirmi kunutang naa sa ubos. Unsa to'y eksakto termino ni ana. Kanang, bang pirmi tambiya yung taon. Katulad nga itong report nga, Sir Cheche, katong sa talent ranking, nga kulilat yung kayo ta. Second to the last. Second to the last, kulilat, pastilan, paita. Nahala, ato nang biyaan ang ato nga report Hitler. Okay, Sir Cheche, kay dagan-dagan imo report karon. Mangita ta diri sa lain na sa mga atong hisgutan. Balikon ko no, matod pas kumilik
all system go. Matod pa, filing sa COC, magsugod na gyud sa Oktubre 1 ngadto 8. October 1 to 8. Sa ato papila na balang kaadlaw ngadto Hitler. Sa ato pa kay 30 ra bang Oktubreng Septembre. Sa ato pa 27, 28, 29, 30. Sa ato pa mga tulo na lang kaadlaw. Wa na, sugod na filing sa Certificate of Candidacy. Mas maayo sabi noon nga nasa yun kay aron nga kantong mga kaigsuuna nato in town nga mga nag-interest gyud ug doon na manggali mga kakwangan sa ilang mga requirements, medyo makaandam na. Dad-ana ang inyong mga credential. Kanang credential. Dad-ana na kay Anthony Nyos Presinto. Kay matod pagani sa report hasta di ay up to Saturday ang pagsugod sa uno hangtod sa katapusang adlaw sa 8 matumong man ni og Sabado o unsa ba nga adlaw sila sa Kumilig muatiban gyud sa mga mobile sa ilang Certificate of Candidacy. Okay. Kagahapon naghisgot ta Hitler mahitungod sa gipresentar ni Presidente Bongbong Marcos nga mga kandidato. Unya nagkalidades ang mga opinion lagi. May pabor, may uban sa mayong mga karaan man na. Unsa para diha. Pero basta kay napresentar na. O unya ikaw nga naminaw karon nato din sa naminaw sa panginlabot ug unya pagkakaron nabasa naman gyud sa mga mantalaan napatik headline magyud dinhi sa Philippine Star kining line up sa mga kandidato. Ang wara diha sa hulagway maura si Jaime Marcos. Ambot og unsa man ni pero maton pa ni Presidente Bongbong sa iyang pamahayag si Jaime kuno sayo kayong nangampanya muna wa maapil diha pero wa maapil sa lista. O niya nakasaad man ta Hitler nga kita lagi wa mantay pinalabing nga kandidato kutob sa mga mabatian nato nga mga kalihukan nga may kanabutan sa politika labi na kay filing sa Certificate of Candidacy na ato sang puniton kining balita nga mga ordinaryo kunong lungsuranon, ordinaryong Pilipino, dili na kadtong mga membro sa mga alta sosyedad. Kay akong tanaw, diha karong niya ng line up sa mga kandidato atong hisgutan. Si Kuan, si Pia Cayetano, doon na igsuon. Si Camille, unsa kaya ini? Villar, naa sa iyang igsuon. Sa ato pa sila. O niya, kinsa pa may lain diha Hitler, nga medyo doon na pa'y kauban sa indon ta naas Senado. Si Kuan day Party List Representative Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo karon og mudagan pagka senador naa incumbent ban si Rapi Tulfo. Unya naasab ato sang nakuha ang impormasyon nga migawasan sa migawas sa TV nga si ang ilang igsuon si Ben Tulfo. Kanang naay programa mudagan gihapon pagka senador sa ato papirwa siya ay partido independente kuno siya. Sa ato pa og may swerte ni sila matulo na sila kabuok diha sa Senado. Ang ambot og unsay itawag ni ana. Unsa ba ikasulti sa publiko ba ito ko di ana. Karon niya ang nakuha nato nga
laing balita, no? Nga matud pa time for ordinary people in the Senate. Higayon na kuno ni sa ordinaryong mga tao nga muintra sa bugnong lugay noon sa inon pa pagkasenador. O niya dire. Di makabayan black kuno mo itsa is fielding 11 candidates. Mo padagan og 11 ka kandidato nga almost complete kay 12 man ang kompletong lineup. Unya dili kuno pareha sa may aging eleksyon nga ni tinguha sila nga nakigwalis sa mga traditional political parties. Paara ko pero pagkakaron matud pa na do na siya suya nila ang lain sa nga paagi. Katong sa una may qualis man sila o mga traditional parties, no? Karon nangita siya nisubay sila laing agyanan nga makaabot gid sila sa Senado. Matud pa sa former sa kanhi bayan kadiyat kayo ha atong tan-awon gini sa former bayan unsingan ining ina ni di ara matud pa sa former bayan representative nga si T.D. Casinio. Kongresista man sa una, no? Nahinomdom ka na ini, Itlet? Unya, matud pa dire. Atong tiwasyon gini kay ipasabot sa nato nga dili ta mamakak. Watay gipalabi. Matud pa niya. We thought let's just form our own slate and establish our own brand of politics. Matud pa ni Casinio. Sa ato pa sila, mag-establish sila kuno og ilang kaugalingong klase sa politika. Sa tubag ni kung pamahayag ni gibuhian ni Casinio sa interview sa Historicon. O gunya, matud pa dire. Karon kuno ang panahon nga ang alternative kind of politics, politics of ideologies and principle ang angayan kuno sa mga paduyuhan, no? Matud pa niini. O gunya, the main message of Casinio nagingon nga it is time to put ordinary people in the Senate. Pagkanindot mo na lagi diyan ang tinguha, kinsa may dili gusto. Pero sumaka sila. Kana, may pangutana. Nagtangag og dakong ganti, Sir Chichi. Maunay pangutana nga nagtangag og dakong ganti. Unsa ba sila ka-ready? No. Ready silang mo diskurso. Okay. Ready silang musaad sa mga programa. Ready sila nga ilang ipresentar sa lungsod ang mga plano nga ilang buhaton o makalingkod sa Senado. Pero, unsa man nga behikulo ang ilang sakyan? Ha? Hitler. May dakong questionable. Ugonya, mangutan natin, magkapangutan natin ali. Kinsa ba ni sila, no? Matud pa nining atong nakuha nga impormasyon. Kuyog kuno ni Casinio sa Makabayan Black Slate, sa Makabayan Slate sa lineup, mao sila si ACT Teachers Party List Representative si Franz Castro. Oo, si Kongresista Castro. Aktibo ra mo sa Kongreso. Mao gini usanis kontra ni Sara. Og unya gingon dire balikon ko ha si matud pa ni Casinio si Representative Franz Castro sa ACT Teachers Party List. Og unya sa Gabriela Party List si Representative Kongresista sa Arlene Brusas. Og unya si former Gabriela Representative Lisa Masa. Unya dunay nars si Jocelyn Andamo sa Filipino Nurses United. O unya
transport leader nga si Moody Florinda sa Piston. O urban poor leader Mimi Duringo o Kadamay. Unya, kabahin sad sa Makabayan, mao sila si Labor leader Jerome Adonis of Kilusang Mayo Uno, Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo, Kilusang Magbubukid sa Pilipinas Chairman Danilo Ramos, and Moro leader Amira Lidasan. Mauni ang line-up kanang giingon nila nga mga ordinary kuno. O isa kana bang mga ordinaryong lungsuranon nga padung na o muna giingon nagtinga nitutok na ngadto sa Senado. Lagi balikon ko ready ba? Ungon niya, matod pa dire. Adi nilang din nato, basta kay napresentar na nato ng 11. Kay ato sang hisgutan nga ang grupo sab nila ni Bato, naa sa ila. Si Bato, si Go, ug si Philip. Philip Salvador. Kang artista, ha? Philip Salvador. Si Philip Salvador, o usa sa mga kandidato di ay mo ikuyog nila ni Senador Bato o ni Senador Go. O gunya, lain nga grupo nga mudagan sab sila si kanhi unsa kang senador ang bana ni Sara Duterte. Sara Duterte di ay Sharon kunita si Kiko Pangilinan. Unya si Bam Aquino o si Chel Jokno. Kini si Chel Jokno anak ni adtong banggiitan kayong senador. Hinumdum ko, nakalimot lang ko nga ni Hitler sa amahan ni. Pero usan ni sa mga maayog record sa Senado ang amahan ni. Unya kapila na raba yung tao ni Mudagan. Unya naalagi nindot ang ilang mga plano. Pero usahay lagi ang nindot ng plano ugwa gali tay maayong kasakyan sus di ta kaabot sa destinasyon. Unsa may mahitabo? Og sasakyanan pa kuno og dili maplat ang abante nga sakyanan ang atras. Mauni nga kadaghanan in taon sa nanagan sa una nga kuwang sa bahikulo nga kasakyan wa agyod kaabot sa destinasyon. Unay labing makaduluoy. So sa lakton nga pagkasulti Hitler niining mga naghugon-hugon na medyo nagpakita, nag-interes nga madaga nining eleksyon na sa 2025 ato nang napresentar, ato nang nahisgutan og parehas din nining atong tulumanon. Ang sakang ang kang presidente Bongbong Marcos o niya ang sa mga ordinaryong mga kaigsuuna nato sila si Bato, si Go o si Philip Salvador, si Bam Aquino o si nga nining Kiko Pangilinan o si nga nining Kiko Pangilinan o si Chel Jokno. Og naa pagiday usa si kadtong Vice President ni Manny Pacquiao, si Dr. Ong Bato nga Sakiton. Maulagi bisan pag masakiton dahil siya nag-interes gihapon siya nga mudagan pagka senador. So presentar na nato Hitler moingon na ta sa atong mga tigpaminaw, mission accomplished. Na presentar na namo sa panginlabot ang mga ngan sa mga angayan nga ato ng himbisan. Angayan nga atong tunan. Kinsa ba nga dusi ka ngan ang atong dadon dito sa atong listahan nga mooy atong isuwat dito sa balaanong baluta nga atong gunitan sa adlaw sa piniliay. Manghinaota nga kanang tanan nga mga gipresentar namo karong hapuna dinhi ning atong tulumanon inyong tunan
ug isuod yun na sa inyong una-una aron nga maayo natong katimbang-timbang, maayo natong pagkapanghimbis niining mga kandidato. Hitler, unsa bang nagpiyong-piyong ka naman lang diha? Nagpinangita ko sa Chuchi kay may na kita magud ko sa Facebook sa Chuchi nga hitungod pud sad sa grupo ni ex-president Rodrigo Duterte nga may tinguha pud sa to nga modagan pud sa Senado tugang iyang duha ka anak. Aw di ay. Si sa ato pa kuyog nila ni Philip Salvador, ni Bongo, ni kasi nga nining Bato de la Rosa, sila si Sebastian ang mayor. Yes. O niya si Pulong ang kongresista. Di mas mayo. Sa ato pa maklaro na yun. O niya ato medyo maingaw nato nga igayon na ka inyong ta makamatyon ang mga Duterte na unsa ba unsa ba'y pagbati sa mga tao sa ilang pamilya pagkakaroon. Kay kining eleksyon na mo may musultig yun sa tinuod. Unsa ba, kinsa ba ang gisaligan sa lungsod? Mo man ay importante. Okay, Hitler, unsa pa ba ilain ni mo diha? Gaya ako, tinagsap gihapon sa Chuchi, labi na sa ato mga kalungsuranon nga nagtinguha nga mo apply og USB sa Chuchi, no? Sige daw. I-presentar na. Nga basig natin mga kauban o ato mga kawan sa kanil nga nagtinguha nga mokuha og USB sa nga mas sa ato balita nga nakuha sa Chuchi nga mas dali na within 10 minutes, no? So matod pa sa Philippine News Agency nga ato nakuha sa Chuchi nga applicants processing their US visa would only take less than 10 minutes to finish the first 2 steps in their application once the new embassy visa application center opens karon Saturday sa Chuchi. Nakabalik ko nga adunay US Embassy Visa Application Center nga moabri karon Sabado. Kini nga center nga naa kita sa Parcal building in Parañaque City will handle the collection of photo, fingerprints, and documents of visa application before sa iya pag-interview sa US Embassy nga tuwa sa Rojas Boulevard. Matod pa sa Chuchi, dogang panini with opening karong September 28. Applicants who will book from September 28 onward would have secured 2 appointment slots. So ang mo book karon September 28 or ugma pohon mo secure siya sa duha ka appointment slot, ang usa para sa visa application center ug ang usa para sa interview. Ug dugang pa, this is one way that will make our consular operation a little bit more efficient, and because of more efficiency, we'll be able to further meet ever-growing consular demands here in Philippines. Matod pa ni US Embassy Consular Section Vice Chief Rob Romanowski sa interview niya kagahapon sa Chuchi. So, sa katong mga nagplano sa atong mga kalungsuranon nga mokuha sa US visa sa Chuchi, pwede sila mo appointment aning site ustraveldocs.com/ph para sa ila schedule sa ila appointment sa Chuchi. So, okay. Nga tabang kay perting lisod. Maayo na nga balita ni atong nag-interest nga mo travel daw. Hala. Sa paghisgot nato mahitungod sa pag-distribute lagi katong sa news nato ba mahitungod katong news sa DepEd na nga DepEd is delivery of textbooks by June 2025 via early procurement. Dunay di ba nakahisgot ta mahitungod na kining usahay
kining mga libro nga balanga na pag-abot dito sa dapit, unya di na magamit, ilubong na lang. Ha? Nakabati ka ba? Di ba naghisgot man ta ni anak kagahapon, Hitler? Yes, Sir Chuchi. Okay, karon ni ay text ni Mr. Bilyo. Usa ni sa mga texter nato nga matag karon og unya, mupadangat gyud basta dunay mga issue nga medyo gusto ni ang pabatian, makapabati sa iyang ideya o huna-huna sa iya sang obserbasyon. Matod pa niya, good afternoon, Mr. Pipito, Hitler o mga kauban. Ang kaniadto nga problema, usahay, dugay nga muabot ang textbook. Usahay, muabot daon niya, bag-o na usab ang curriculum. Sa atong pag-abot sa libro, bag-o ng curriculum. Sa wanay gamit. So, dili na magamit ang mga libro nga muabot o sa giilisan nga curriculum. Mao nga usahay, ipanlubong na lang ang mga libro kay dili naman magamit sa bag-o nga curriculum. Ang curriculum dugay pa nga ilisan, mudagan pa og mga katuigan. Mao nga matingala ta nganong nga dili mandayon muabot ang mga libro. Usa pa mailisan ang curriculum. Usa pa magbag-o sa curriculum sa mga eskwelahan. Usi kaayo ang libro nga dili na magamit. Pero pwede sa tingali ilisan ang mga libro sa mao gihapon nga curriculum kung ang usa ka lugar gibisitaan og bagyo o kalamidad ug ang libro nangabot o nangadaot o nangawa. Daghang salamat, Mr. Bilyo. Hosto sab. Kaya og agi ang bagyo, sa pa ba'y magamit? No. Muna'y giingon, di naman oy mabasa. Nahala! Ang amo sa una Sir Chuchi, bisag wa nay cover, mabasa pa maghihapon. Oo. Pero og hiuwanan na gani kanang labinag malubong na ang taon sa lapok. Anawa na kita. Di na gid mabasa. Nahala. Usa sa mga bag-ong balaod nga napalusot nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos mao kining anti-agri economic sabotage law. Mangutana tingali unsa ba ning anti-agri economic anti-agricultural economic sabotage law? Ato ning tukion ka aron hisabtan aron kadtong mga negosyante nga medyo may pagkasurikbot o huna-huna, ang ila lang kaugalingon mo di huna-huna, mas maayo tingaling magbantay ni ini. Kay sila mo una yun maigo na ini. Matod pa dire sa balita. Steeper penalties await those who smuggle agricultural product as President Marcos yesterday signed into law a measure declaring the act of economic sabotage a crime he described as a betrayal and a threat to the economy of the economy and national security. So no. Unya matod pa dire Republic Act 12022 or the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act seeks to protect farmers, fisher folks, and consumers by defining and penalizing crimes related to agricultural economic sabotage like smuggling, hoarding, profiteering, and cartel activities. Bugat kayo ni. Kaya kining daghan man nilaging atong nabatian nga kanang hoarding. Kaya magkasabot gali din sila nga ayaw sa ipagawas ng sakta. Kaya aron pag ingon nga wa na dito atong ihinay-hinay aron mo mahal. Kinsa may naigo ang mamamalit in town. O niya ipadayon tani. It establishes a daily price index, introduces registration requirement for businesses dealing with agricultural goods, and establish an anti-agricultural economic sabotage council led by the President. So, wag yun. Ang mangugida ining
anti-economic, agricultural, economic sabotage, wa agilain ang presidente, patur pa dire. Economic sabotage in agricultural is not simply a tale of dubious deals and inflated profits. It manifests as well as hunger, desperation, betrayal, Marcoside during the signing ceremony. Let us then acknowledge the gravity of the situation. These crimes threaten not only our economy but our national security as well. It jeopardizes the livelihood of hard-working Filipino farmers and fisher folks. It threatens the food sustainability of our community, he added. Ay, salamat. Aron nga mapurtihan na gyud sa taon, labi na gid ato mga mag-uuma. Nga aron mo balik ang interes nga manguma. Kay usahay gud og pagkadahuman sa ani. Wa gyud ang presyo wa lang gisilang birgat lang. Wa gyud wa nay alkansi ang mga mag-uuma. Saon man. Pastilan. O kunya di ana ni. According to Marcos, Philippines lost a staggering amount of more than 3 billion. More than 3 billion, staggering 3 billion to agricultural smuggling in 2023 alone. In less than 9 months this year, authorities nakasekmit og 230 million worth of smuggled agricultural product. Tanaw ha. Sa ato pa, sige gid ang smuggling. O kunya, ang ato sang ihangyo sa presidente, daw nga, kadang tanan nga hidakpan ba nga mga smuggle, dili unta ilubong. Ano man, usik-usikan man. Ibaligya tana. O ibaligya tana sa bubarato nga presyo, ngadto sa mga pobre. Dili di adtong mga makaabot. Ha? Sa ato pa, ang atong nabatian, ay, para ang ato kada lagay giingon gani nga giguba gyud ang dindot kuno kaayong sakyanan. Gibuligya pa to ang halin, magamit pa unta sab. Murag wa kay ko kakita sa inunta rationably. Wa kay ko kakita og unsang klarong nga rason. Ngano nga atong ilubong man ang hidakpan nga mga ismagol nga mga pagkaon. Ataw nang ibaligya sa merkado ug barato ngaron mapahimuslan in town sa mga pobre tangkay suunan. Amo padayon ta Hitler, no? Matud pa dire. He also isang-pit ang cartels that manipulate the prices and control supply, saying the signing of new law will set in motion transformative outcome. So, kartong mga nagkartel, no? The newly enacted law repeals Republic Act 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Sa ato pa ang karaan di ay nga Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, wa na. Gipulihan na ni ining Republic Act 12022 kung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. So, nindot kayo ni. Lami kayo atong pahalipayan ang presidente sa pagpirma ni ini. Pahalipayan sa nato ang utor, ang nagplano ni ini diha sa Kongreso. No? Malipay kayo ta. O ngunya, matod pa dire, under ubos sa ini nga balaod, a daily price index will monitor and publish prevailing retail prices of agricultural and fishery product in all regions to ensure transparency and accountability. Apagka nindutan ini. Kay usahay guni mga balaod nga mapasar, adto raman i-implementar usahay dito sa kuan NCR sa mga dagko nga mga syudad. Ang taon ang mga gagmay nga mga munisipyo o syudad murag bation lang itaon o kaibog. O kunya giingon pa sab dire. Marcos noted that smuggling, hoarding,
profiteering and cartel operation involving agricultural and fishery product would be classified as economic sabotage. Inunbillable, dili, gipiansa ni gidakpan ka di ay, inunbillable offense, punishable by life imprisonment, o unya may multa pa nga 5 times the value of the goods involved. So, pagsige pa mo dihang ismagol. Aron unya mangutana ta, kinsa bay mo implementar ni ato sa ning hisgutan. The enforcement group meanwhile will be composed of mauna ni sila ang mga implementor ni ining balaura unya. The enforcement group meanwhile will be composed of National Bureau of Investigation, NBI, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and the Department of Finance. The law provides for the development of a special team of prosecutors nationwide to expedite cases related to agricultural sabotage. Sa ato pa di ay, ang makiha kagali ni ini, doon special prosecutor sa ini mo, aron kagyon maimpatso. Aron kagyon ha. Unya, matter pa, the law provides for the development of a special team of prosecutor nationwide, no? Balikon ko, gibalik ko, to expedite cases related to agricultural sabotage. No longer will be these cases gather, di na kuno ni nga kanabang taguan lang diha sa opisina. They will be prioritized and will be resolved urgently. Marcos urged the public to be vigilant to report wrongdoing and to hold accountable those who seek to undermine the nation. Ay, spoko mo na. Sa ato pa, doon na tayo papel sang tanan. Makakita ganita nga doon ay nagtago-tago, doon ay nag-hording, ugun sa po diha, muhung-hung lang ta, ay lang sa isaba. Ugun niya, maukini ang nakapalipay dato na ining gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos nga anti-agricultural economic sabotage. Ugun niya, ni ay balita. Giingon diri kay mura magtapit na sa mura katapusan nga isyu nga atong isgutan. National Food Authority Administrator si Larry Lacson kagahapon miingon nga ang NFA kuno miingon nga ang duna kuno enough rice stock that can be tapped kuno during calamities at as the total inventory reached 157,000 metric tons or 3.1 million bags of rice. Sa ato pa, ug doon na manggalit kalamidad, simba ko nga moabot, matod pa ni Larry Lacson, kagahapon ang National Food Authority Administrator, doon na tayo 175,000 metric tons or 3.1 million bags of rice. Sus, nindutan ni ini. Ang kuyaw lang ni ini, may kikasabot na sabi niya, ang peligro nga giingon nga ibaligya na sabi sa nga bubarato o niya taguan sa mga negosyante. Then kita hinaon wa man ta makabati pa ni Larry Lacson murag bag-o tingali ni nga pangu sa National Food Authority Administration kay pagkadaghan og si awan gyud pagkadaghag si awan sa NFA sa una nga medyo mukalit lang kawa ang stock. O niya maghibong kuno ta ang mga maasahin kuno sa NFA kaniadto nga gagmay kaig pusod karon budlot nagpusod nga mga retire. Bitaw. Unya budlot na sa bulsa sa ato pa puno na. Nahala.
wa naman tay panahon Hitler. Oy, naunsa na ba ning kakusog pamudaga na ng inyong relo diha. Unya di ay yusa pa. Sa di patamo biya. Dili ikalimod nga gi-question ni kanhi Secretary Harry Roque kining kuan ba legislative investigations sa Kongreso o sa Senado, kining contempt power sa investigating committee. Unya mangutana, unsa man tinuod may base ba ang pag-question ni kanhi Presidente Digong Duterte o sa iyang Secretary Harry Roque nga may question sa constitutionality sa House Quad Committee, kining House Quad Committee nag-imbestigar karon kung doon na ba ni sila base pinasikad sa atong konstitusyon. Karon Lunes ako bagyuning napunit nga sinuwat ni usasab sa banggiitang abogado nga dugay-dugay nga nagserbisyo sa national government, si Attorney Josephus Jimenez. Matod pa niya, contempt in legislative investigation. Ato niya ni hisgutan din o niya makasabot na ta. Doon na ba'y base kining nag-imbestigar sa diha sa Senado pagkakaroon sa Kongreso kanang quad committee nagipanguluhan nila ni Barbers o mga kauban. May kagahong ba nga i-contempt, i-detain, ipadakop, makapaisyo o warrant of arrest. Doon na ba'y base pinasikad sa atong balaod, pinasikad sa konstitusyon. Ato niya ni hisgutan kay murag daghan og mga issue din nga angayan nga ato yun murag nalipay ko nga nakasiplet tanini, nakasendol tanini. Kay aron nga mabdungagan na sa atong gamayng kasayuran mahitungod sa atong balaod. Ako mo ingon bitaw ko kailan ko magkaniadto kay makapadakop dai sila, makapa-issue dai warrant of arrest sila. Kailan ko niadto ang mga gusgado ra, ang mga hukmanan ra. O niya, ang committee maka-issue dai maka-declare dai contempt o niya makapa-issue dai warrant of arrest. Mga kaigsuunan, ato ning ipasabot o niya amo gining hisgutan din hining atong tulumanon. Kay buot na ko usab nga bisan sa atong kagamay, bisan sa atong pagkayanong lungsuranon, doon na sa tay gamay ng mga kasayuran sa mga balaod nga inunta atong gisunod dinhi sa atong nasyon. Okay. Maayo tingali Hitler nga manamilit nga lang ta. Yes. Ikay unag panamilit diha Hitler. Daghang kayong salamat sa nag-view kanato karon sa Chuching nga miabot og 143 ang mi-view karon sa ato live stream. Oy, maayo. Naminaw usab kanato sa www.onestudy.com. Daghan kayong salamat sa ato management ug na Magdurin ug kang Sir Buyit. Daghan kayong salamat ug maayong hapon. Okay. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, no? Thank you. Kayo na akong camera settler din May nagtikaw-tikaw. Pero salamat nga hasta nga atong station manager nagtikaw-tikaw sa diay. Dami daw sa blato. Sagaan bitaw sa atong isabong station manager si Doreen Winky Pipito. O ni Engineer Buyet. Salamat. O hinaot nga karong Lunes magkuyog sa gihapon ta. Umani gihapon binining atong tulumanon kay atong pugniton og hisgutan ang pipila ka mga isyu nga angayan nga atong hisgutan. Sa mga dunay mga nagkayo lagi nga nganong di man nato mahisgutan ang mga kalihukan sa atong Vice President. Nahisgot biya sabta. Pero di masagod ba ayo nga inunta dili sa datong paminawon ang sayad sa atong Vice Presidente. Kay kini pagkakaroon nahitabo mo lang nga medyo nagkagubot na gyud. Kay gani kini si Amy Marcos nga
wa mo tambong sa proclamation. Murag ang rason niini tungod tingali kay close man gud ni kaayo sila og si Sara Duterte. Kamo na giingon nga tingali ang rason nga medyo wa si Amy Marcos mutambong tungod kay gibati tingali siya kaikog sa iyang partner. Nahala, hangtod sa Lunes sa samantakna di Maguyapong Istasyon, kining inyong higala Chuchi Pipito moingon, salamat ug hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good afternoon.